Yo. So sa video na to, very quick lang to na video. I'll just share sa inyo how I personally save money. Okay, galing sa income ko. Especially, average na employee lang din ako dito sa Pilipinas. And of course, wala pa naman tayong sobrang malaking business or sobrang malaking income as of now, no, 25 years old. Ito yung mga for me na nag-work sa akin na nakapag-save ako and somehow nakapag-invest ako, no, sa mga pinag-i-investan ko ngayon. So unang-una is yung word na disiplina. Okay, so yun yung parang pinaka pinapaniwalaan ko. Okay, disiplina in terms of saving money. Okay, so dapat disiplinado tayo pagpasok ng pera. Ano ba yung gusto mo kaagad? Gusto mo bang waldasin kaagad? Okay, so yun yung una, disiplina. Pangalawa, ay dapat may budget ka. So ako personally, alam ko na yung budget ko. Meron akong tracker na ginagamit. May app ako na ginagamit. Alam ko kung paano, saan lumalabas yung pera ko, magkano yung income ko, at saan ko pinaplano, papunta, saan papunta yung mga pera. Okay, so meron akong budget para sa tithing, may budget ako para sa needs ko, of course, food, dito sa gym, and meron akong sa transportation ko, may nagbibigay ako ng gift din sa family ko, no, and wants. Okay, and then yung part of that also usually, actually malaki-laki yung sinisave ko per month, nasa 30 to 40% ano ng income ko ay sinisave or either ini-invest ko. Sa ngayon, nasa babuyan, nasa palayan. Okay, yun yung parang focus ko, and of course sa trading, andyan palagi yan. Okay? So dapat alam mo kung saan pumupunta yung pera mo. Disiplina, tapos alam mo saan pumupunta yung pera mo. Expenses wise, alam mo, no, kahit piso dapat alam mo kung saan siya pumunta. Okay? Pangatlo ay dapat i-goal mo din na lumaki yung income mo. Kasi para sa akin, medyo mahirap din makapag-save talaga ng malaki if yung income naman natin ay maliit. 'Di ba? Kasi lalong-lalo na sa panahon ngayon na sobrang laki ng gastusin. Okay, so yung 1,000 mo ngayon, punta ka sa grocery, pagbalik mo, konti lang yung mga mabibili mo. Okay, so set a goal. Ako personal, nag-set ako ng goal paano ko ba mapalaki yung income ko, no, paunti-unti. Dati akala ko malaki na yung 30k na income. Then I realize sobrang liit pala. Akala ko malaki na yung 50k na income per month. Hindi na realize ko maliit pa pala siya. Okay, kasi I am trying my best, no, to alam mo parang to really increase yung income ko, hindi lang para ma-increase din yung expenses ko or lifestyle, but to save more and to invest more. Kasi nga pangarap kong yumaman, and of course siguro kayo pangarap niyo din yumaman, no? Okay, tapos tatlo na yun, so siguro yung pang-apat, nasa pang-apat na tayo, ay avoid mo yung ano, mga gala-gala na marami. Okay, travel, no, ang daming mga nakikita natin, no, pagkapasok ng sahod. Okay, bili na kaagad ng ticket, punta doon, punta dito, travel doon, travel dito. Minsan pumupunta pa ng ibang bansa. Tapos life saving na pala nila 'yon. Well, hindi naman siya masama if siguro kagaya ng iba, no, na mayaman talaga, like marami talagang pera na extra. But for an average person like us, okay, hindi siya ganoon ka-wise. Okay, hindi siya ganoon ka-wise. So ako kasi personally, sa napapadala pa ako doon sa parents ko ng pera or sa family. Okay, so hindi wise na pagdating ng pera, gala ka agad or iwaldasin mo agad siya through travel. Although masaya yon, of course. So kailangan natin kailangan mo practicein yung delayed gratification na tinatawag. Okay? So, pang-apat, pang-lima, kailangan mo din siguro para sa akin, no, kailangan mo din ma-surround yung self mo sa mga tao din na mahilig din save ng pera, na mahilig din mag-grow ng pera, mahilig mag-talk about business or anything, no, that includes money, saving money, no, mga ganon, or investing money. Okay, so para sa akin, I surrounded myself sa mga taong ganon, and I learn a lot from them. So parang shortcut siya, no, kasi hindi mo na kailangan aralin siya sa school para matuto paano mag-handle ng pera. Okay, but natuto ka sa ibang mga tao din. Kasi most of the time, if not,
no, yung mga parents natin or yung mga family natin, they also don't know how to save money. Hindi rin nila alam paano kasi nga kung especially kung laki tayo sa hirap, like kahit isang tuka, so parang nasa survival mode. So parang walang, alam mo yun, wala sa capability to save money kasi nga kung anong kita ngayon, kailangan lang din igastos for the family para makasurvive. So yun yung mga para sa akin, no, na so very simple lang naman, hindi siya sobrang complicated na na principles for me. Hindi siya complicated na principles for me. Yun lang yung sinusunod ko. Papasok ng pera, automatic. Okay, budgeted na yan. Tsaka hindi ka masyadong ma-excite pagdating ng pera. Okay, at of course, munti ko na makalimutan to. Kailangan na avoid natin yung utang na tinatawag, especially kung nangutang ka dahil pang lifestyle lang. So that's a very very bad debt. Okay? So except kung kagaya ng sinasabi ng mga negosyante, no, pag nangutang ka, kung yung utang mo naman na yun ay magbibigay sa'yo ng revenue in the future, like for example business or anything, no, that is like that, so okay lang yun kung ganun para sa akin. Alright, so yun lang siguro, no, for now, yun lang para sa akin. Raw lang to na video. I will not edit anything here na very fancy. So that's it for now. Hope you like it and see you around.